Hi, Ariza. Gawin mo yung assignment ko sa history. Sandali lang, Carmi. May gagawin kasi ako. Mas importante ko ba yun kasi sa grades ko? You promised me na babawi ka sa akin. Remember? Tinulak mo ako last week. Hindi ko sinasadya yun. Sinabunutan mo kasi ako. Nasaktan pa rin ako. Nagkabukol pa rin ako. Now do my assignment or else ipapahiya kita. Kunin din palang dami pang arte. Carmi naman. Huwag kang ganyan kay Ariza. Oh, ang sweet talaga. Nandito na yung savior mo, Ariza. You're so lucky na meron kang science sa buhay kasi kung wala, baka pinaglalamayan na kita. Joke! Sorry kung ginaganon kang Carmi. She's just jealous and insecure. Ayos lang, Sayan. Ginagawa ko naman yung turo mo sa akin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Ganyan ako nagagawa ng assignment niya. Ariza, kain ka muna. Thank you, Sayan. Pwede ba kitang ihatid mamayang uwian? Don't worry, may sasakyan ako para hindi hassle sa'yo. Uh, Pwede naman. Sige, thank you. Yes. Kinikilig ka masyado pangit. Carmi, walang karapatang kiligin ng mga pangit na katulad mo. Do you really think na makakakuha ka ng happy ending gaya ng iba? Gaya ko? In your dreams. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Carmi? Ano bang ginawa ko? Ayoko lang sa'yo. Ayoko ng pangalan mo. Ayoko ng itsura mo. Lahat. Ayoko sa'yo. You annoy me so much, Ariza. Kaya as much as possible, get out of my sight. Or, mawala ka na lang kaya sa mundo. Tinatry ko naman na hindi magpakita sa'yo pero ikaw tong lapit ng lapit sa akin. Sumasagot ka pa Kung tapalan ko kaya yung bibig mo. Pero ayos lang. Mawawala din yung tapang mo. Ano, napapal na ba sa'yo? I think so. You think so? Sayang naman, you're so slow. Kailangan niya na masaktan. Umamin ka na mamaya paghatid mo sa kanya, okay? Tapos halikan mo siya sa pisngi. Then after a week, dump her. Babe, kailangan ba talagang ihatid siya? Diring-diring na ako sa kanya Naiisip ko palang nakahalikan ko siya mamaya sa pisngi. Oh, feeling ko ina-allergy na ako. Just do it. Pagtisa mo na lang siya tapos mag-alcohol ka na lang. Basta ang goal natin is to play with her feelings. Nakakairita siya Oo na po. Ariza! My gosh, akala ko kung sino nasunod sa akin. Where's Sayan? Si Sayan? Tsaka ano nangyari sa'yo? I thought hahatid ka niya. Paano niya ako ihahatid kung hindi na siya nahinga? What? Yung boyfriend mo kako ang hina. Sinaksak ko lang siya ng ballpen sa leeg, patay agad. Nandun siya sa sasakyan niya. Hinihintay tayong dalawa. Don't worry, magaling ako mag-drive. Are you serious right now? Ariza, what the heck? Gusto ko lang naman sumaya. Bakit kailangan niyo sirain yun? So the title of that story is When We Were in College. The genre is mystery thriller. Characters Ariza, Sayan, and Carmi. That's the book that I want you to publish. Ano kabaliwan to sinulat mo, Ariza? Do you really think that we will publish this? Miss Carmi, I deserve this. Please, I've been writing that book since we were in college. Isa pang ganda naman ang story na yun Maganda. Isa ako sa mga characters at lahat ng mga nandito ay nangyari sa totoong buhay. Sa tingin mo, hahayaan kitang sirain yung reputasyon ko? Sige nga, ano maganda rito? Si Ariza na nasa libro, namatay siya doon. Pero nabuhay ka naman sa pagkakapalo ko sa ulo mo dati Kaya lahat na nandyan sa libro ko, hindi nangyari sa totoong buhay. Get out! Get out! Carmi, you will publish my book. Ayaw mo namang matulad kay Sayan 5 years ago, diba? Si Sayan? I'm going to call the police. Makukulong ka. I understand. Yeah, call them. Tandaan mo lang na yung ginamit kong ballpen sa kanya, kay Sayan, may fingerprint mo yun. Bakit niyo kasi ginawa sa akin yun, Carmi? Bakit niyo ako pinaglaruan? E di sana wala tayo sa ganitong sitwasyon, diba? Sana makarinig na ako ng good news after 1 week, okay? Ipapublish mo ang libro ko. Once again, Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na naman ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Buisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge na naman yun Ay, wow. Sorry, pre Yung akin kasi na-stock yung knowledge sa dulo ng utak ko
Mag-aral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang harsh mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense kausap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa-academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Hindi naman siya matalino eh. Di ba recently pinagyabang niya na may line of 7 siya? Kakahiya. Hoy, mabait tsaka maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am, kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Dasalan mo kasi. Yabang, porket siya na naman yung highest. Ako lang to. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Ako po? May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. Nasaan na yun? Frankie, Maverick? can I talk to you? Oo naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ko? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Oo, grabe, para ako nasa cloud. Hindi narinig ko yung sinabi ni Mom. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Tapos, How did you do that? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of 7. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw nang highest exams natin? I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? Hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O eto na, napansin na kita. Ano ba pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingialam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. Ganyan takbo ng utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa ko sinabi, tain na. Sarap mo sapakin. Di ka ba na-weirdohan, Vance? Hindi. Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Ganun ba kababa tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko naman yung nakuha kong recognition, di ba? Hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan ka niya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest huwag ka na mag-girlfriend. Nakakatakot ang jowain eh. Saka nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko. Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ko mag-frustrate sa akin. Hintay, Frankie! Slay ka ron! Slay! Bakit ka nakaupo? Higa ka muna, Kara! Hi, Dennis. Hindi. Tatawagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko eh. Hanggang ngayon? Ano ka ba? Wala naman ako sakit. Sino hindi mag-aalala eh? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puya tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit. I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? Yeah. My parents are
separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? Pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ko. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mo pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinakot sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. O hindi pa tayo, ah. Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Wisit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-hospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And? They were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt. But I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, Ako. baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Hindi ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Ha? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita.